Hi guys! Si Admin Rich po ito. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Sabi ko merong may mali dito ngunit dumating ang isang bagyong walang awa na sumira sa kanyang pugad at lahat ng mayroon si Kwago. Unang-una mga kababayan, kapag sinabi mo kasing ngunit dumating ang isang bagyong walang awa na sumira sa kanyang pugad. Yung sinabi niya doon na walang awa na sumira. Guys, pag sinabi mo kasing walang awa, involved doon ang emotion. Di ba? O tanungin ko kayo, ang bagyo ba mayroong emosyon? Baka sabihin nyo, pilosopo ako. Pero, eto yung sinasabi ko mga guys, na mahirap po gumawa ng mga preschool books. Mga books na pangbata, mahirap gumawa kaysa sa mga books na pang-adults. Guys, bakit po? Para makasulat ka ng libro na pambata, kailangan eksperto ka. Early childhood education. Kasi marami kang i-consider dyan Diba? Cognitive, yung kailangan yung mga basic foundation ng pag-aaral, i-instill mo dyan Hindi yung basta-basta lang, ay naisip mo to. Itong subject na to, naisip mo tong word na to, ilalagay mo kaagad. Hindi ganun. Kasi kailangan ang bata yung matuto at hindi ma-confuse, di ba? So mga kaibigan, sa 8 years na pagtuturo ko sa nursery, kinder, at saka prep, eto ang natutunan ko at napansin ko sa mga maliliit, sa mga bata, preschool. Kapag may sinabi ka, may question agad magtatanong, lalo na kapag matatalino ang bata. Eto, pag sinabi mo kasi, ngunit dumating ang isang bagyong walang awa na sumira sa kanyang pugad. Unang-una, tatanungin agad ng bata, Teacher, walang awa na sumira sa kanyang pugad? Teacher, tao po ba yan? Tao po ba yung bagyo na yan? Ganon mga guys. May mga bata na ganyan kasi sila kagagaling magtanong. And then sasabihin, Teacher, baka naman pwede pala natin sabihin sa bagyo na wag na lang siyang pumunta para hindi masira yung ating mga bahay. Diba? Ganyan mga guys. Ganyan po kapag magtuturo kayo ng preschool. At madalas po, ginagawa yung literal ng mga bata. Kaya nga, napaka-importante po ng early childhood education kasi ito po yung basic foundation ng karunungan ng isang bata. Katulad nga kanina, pinuna ako yung tungkol doon sa banahaw. Instead na gamitin ang anahaw, ginamit niya ang banahaw. Mga kaibigan, sabi ko nga magkakaroon ka ng confusion dyan mga bata Iisipan nila, Banahaw? Kasi kapag sinabing Banahaw, ang naiisip natin Mount Banahaw. So, ang tendency ng bata, lalapit sa magulang, magtatanong, Mami, Daddy, ano ba ito? Anong itsura ba nitong Banahaw na dahon? And then, syempre, yung Mami at Daddy, kasi sa napakahabang panahon, mostly ang mga Filipino, ang alam natin yung anahaw leaf. Diba? So, syempre, magtatanong yan, mako-confuse. Ano ba yun? Ano ba yung banahaw? May banahaw ba? Tapos magtatanong hanggang sa lahat na tinek, si Lola, o si Tita, o ano ba tong banahaw? Diba? So, ganun po, kapag gagawa ka ng libro ng bata, be careful. Kailangan muna na maging expert ka sa early childhood. Diba? Pag-aralan mo, maging eksperto ka dyan. Hindi basta-basta ang paggawa ng mga preschool books or ng mga libro ng mga bata. Sabi ko nga kanina, mas mahirap po gumawa ng libro ng mga bata kaysa libro ng mga adults. Yan po ang katotohanan. Kasi sa mga bata, marami kang i-consider Sobrang kailangan very careful ka. Kasi foundation yan Pagka mali ka lang dyan at ma-instill yan sa utak ng mga bata, mahirap na yan i-unlearn. Diba? Kaya importante yan. Kaya kung magsusulat ka in the future, tandaan mo, mag-stick ka sa basic. At yung kailangan, katulad yan,
dapat ang ginamit mo dyan yung national leaf natin na anahaw. Kasi alam naman natin na yung national leaf natin na anahaw, malaki siya, di ba, na korteng pamaypay at pwede siyang pamandong. Ginagawa pa nga yun, mga kaibigan, sa province, ginagawang parang bubong. Kaya, kay VP Sara Duterte, pag-isipan mo muna yung mga gagawin mo. Hindi porket pang bata ay napakadaling ganon-ganon lang. So, balikan natin yung sinabi ko, no? Mali ito eh. Kasi pag sinabi mong, ngunit dumating ang isang bagyong walang awa na sumira sa kanyang pugad. So, tatanungin ng bata, Teacher, pwede po ba natin kausapin yung bagyo na wag na lang siya tumuloy dito? Kasi grabe naman yung bagyo na yan, walang awa. Pag sinabi mo kasing walang awa, involved doon ang emotion. 'Di ba? So, ibig sabihin, sino pa ang may emotion? Tao lang naman ang may emosyon, 'di ba? So, ang masasabi ko dito, be careful sa pagsusulat mo. Huwag ganito. Kasi ang bata mako-confuse. Tandaan mo, foundation yan. Kung ano man ang ituro mo dyan, mahirap nang i-unlearn. Ganun yun. Foundation. So, hindi basta-basta, hindi ganyan-ganyan lang ang pagsusulat ng libro ng mga bata. Akala mo, porke bata, ganun lang kadali. Hindi po. Ang libro po ng bata ang pinakamahirap gawin, pinakamahirap isulat. And in fact, ang bata din po ang pinakamahirap turuan sa lahat dahil foundation yan. Pundasyon yan. Hello. Nagtuturo nga ako noon eh. Preschool teacher eh. Madalas mga hindi nakakatagal eh. Isang taon lang, tapos ayaw na. Isang taon ayaw na. Ako, nakatagal ako. 8 years na nagtuturo ako ng preschool. Kaya lang naman ako umalis na at ayaw ko na kasi habang tumatanda, napansin ko nawawala na yung pasensya, 'di ba? Kaya siya naman sa makasakit ka ng bata, mademanda ka pa ng magulang, umalis ka na kasi nawawala na yung patience ko. 'Di ba? So, yun mga kaibigan, no? Kay VP Sara Duterte, advice lang sa'yo, better kung gusto mo magsulat ng pambata na libro, aral ka muna. Early childhood education. Mag-specialize ka muna, no? Sa early childhood para malaman mo kung paano magsulat ng mga pambatang libro.